Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong itong na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan nang sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming buhay. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. May our homes be filled with dancing. May our streets be filled with joy. May injustice bow to Jesus as the people turn to pray. From the mountains to the valleys, hear our praises rise to you. From the heavens to the nations, hear us singing, fill the air. May your light shine in the darkness as we walk before the cross. May your glory fill the whole earth as the water overseas. From the mountains to the valleys, hear our praises rise to you. From the heavens to the nations,
of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. All the heavens shout your praise. All creation bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. I will sing forever, Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever, Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Good morning. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin at sa lahat na nakikinig sa gawain na ito ng Christ Appointed and Chosen Community Church Incorporated.
Mga minamahal ko, isang magandang umaga po na pagbati. Diyan po sa ating mga kapatiran sa Baguio City, sa La Union, sa Pasay City, Las Piñas, Bacoor, sa Bohol, sa Negros, at sa lahat ng sulok ng ating bansa. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Today is Sunday at dapat tayo magagalak dahil kasama na naman natin ang Panginoon sa gawain na ito. At sa umagang ito, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. At sa umagang ito, inanya ko po ang bawat isa sa atin na buksan natin ang ating mga Biblia sa Book of Luke. We're going to study chapter 7, verse 36 to 50. Lucas, chapter 7, verse 36 to 50. Kung nandiyan na po sila, babasahin ko na po. Sabi dito sa Tagalog, inanyaan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Pumunta naman siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayang iyon ay may isang babaeng makasalanan. Nabalitaan niya na kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo. Kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sidlang alabastro. Lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawaing paanan. Umiiyak na pinasaan niya ang kanyang luha, ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ng kanyang sariling buhok, hinalikan at binuhusan ng pabango ang paa nito. Nang ito'y makita ng Pariseo na ganyan niya kay Jesus, nagsabi nito sa sarili, kung totoong propeta ang taong ito, dapat alam niya ang babaeng humahawak sa kanyang paa ay isang kasalanan. Bilang tugon, iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Ano ba yun, Guro? Sagot niya. Sinabi ni Jesus, may 2 taong may utang sa isang nagpahiram ng pera. 500 salaping pilak ang inutang ng isa. At 50 salaping pilak naman ang ikalawa. Nang hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad. Ngayon, sino kaya sa kanilang higit na magmamahal sa pinagkautangan? Sumagot si Simon, sa palagay ko po ang pinatawad na mas malaking utang. Tama ang sagot mo, tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lang ako binigyan ng tubig para sa aking paa. Ngunit tinugasan niya ng luha ang aking paa at pinunasan ang mga ito sa sarili niyang buhok. Hindi mo ako hinalikan, ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumigil ng kahalik sa aking mga paa. Hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit pinatawad ng konti ay konti rin ang pagmamahal. At sinabi niya sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong mga ngahas na magpapatawad ng kasalanan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na. Salamat po sa pagbasa ng salita ng Panginoon at patuloy po tayo sa presensya ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Lord. Muli, salamat po sa pribileyo na makasama ka namin sa gawain na ito ng Christ-appointed and choosing community church. Father God, dalangin namin na samahan niyo kami ng inyong banal na Espiritu at patuloy na let your grace and your mercy be upon us, O Lord. At sa kalagitnaan ng bawat isa sa amin, Panginoon, nawa masumpungan ng bawat isa ang kapayapaan, kagalakan at pagpapala sa inyong mga salita na aming pag-aralan sa umagang ito. Thank you, O Lord.
At nawa ito ay magbigay sa amin ng kalakasan at gabay sa araw-araw na pamumuhay. Hindi kami nagre-rely, Panginoon, sa sarili naming karunungan, bagkus nagpapasakop kami sa inyong kapangyarihan. Nawa po, Panginoon, ng tunay na mensahe mo ang mahayag sa umagang ito. At nawa po, Panginoon, ang inyong lingkod ay magamit mo, Panginoon, upang mahigop, Panginoon, ang buhay ng bawat isa na nakikinig sa iyong mga salita na aming pag-aralan sa umaga. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus na yung anak namin kapagligtas. Amen, amen, at amen. Palapakan natin muli ang Panginoon. Praise the Lord. Isang magandang umaga po sa bawat isa sa atin. At sa umagang ito ay sa ating pag-aaral ay kinuha natin sa Book of Luke, chapter 7, verse 36 to 50. At ang pamagat ng ating aralin sa umagang ito, 4 words to change your life. 4 words to change your life. Mga minamahal, mga kapatid ko, ang 4 na salita pa ay malaking makakadulot po ng malaking impact sa ating mga buhay. Surely can. For example, pagka tayo po ay nagkakamali, sinasabi natin, I am sorry. O kaya may sakit ka, sabihin ng doktor sa iyo, it is cancer. O kaya yung isang babae na umaasam na mabuntis at sabihin ng doktor, you are pregnant. O kaya yung mga nagpapautang, sabihin sa iyo, may utang ka sa akin, 10,000. No? So ito mga pananalita na for sure mayroong epekto, impact po, no? Pag narinig natin. At maaari mayroong pagbabago sa ating mga emosyon, sa ating mga sarili. Kasi minsan ang salita ay it might surprise us or mamanga tayo or malungkot tayo. O kaya sinabi ng Panginoong Jesus na itong mga pananalita ay magpapabago ng iyong buhay. So ito rin na binasa natin sa ating teksto, yung 4 na salita na mababasa natin sa verse 36 to 40. No, sabi niya, sa Lucas pa rin po, no? Inanyahan si Jesus sa isang mga Pariseo upang magkasalo niya. Pumunta naman siya sa bahay nito at tumulog sa hapag. No, sa verse 40, bilang tugon isip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Ano po ito, guro? Sagot niya. No? So nakita natin, no, na merong isang babae na dito sa kwento na ito. So, may isang kwento, itong isang babae ay nakasakay sa aeroplano at tinawag niya yung flight attendant at sabi niya, Miss, palagay ko meron akong experience ko parang heart attack ko. So, ang flight attendant ay nagtanong sa mga pasahero, sabi niya, meron bang doktor na nakasakay dito? Sa puntong yan, ay 67 na mga tao ay nagtaas ng kanilang kamay. Obviously,
masasabi natin na sila ay lahat ay mga doktor. So sabi ng flight attendant, sino sa inyo yung doktor sa puso? So itong 67 na mga doktor ay nagtaas pa rin ng kanilang mga kamay. Yun pala, papunta sila sa isang convention at ito ay patungkol sa cardiac surgeon. No? So, imagine natin, no, yung kagalakan siguro ng babae, yung pasero, na nakakita siya ng maraming doktor. Hindi lang isa, kundi 67. And they were ready, handa sila at willing sila effectively na ma-diagnose kung anong problema nitong babae. At ma-prescribe nila yung tamang paggamot. Kasi alam natin na meron silang kaalaman, they have their expertise, and they have their desire to take care dito sa babaeng ito at matugunan kanya mga kaibigan. Mga minamahal, mga kaibigan, mga kapatid ko, gusto ko po sabihin sa inyo na yung ating kamangamangang Diyos ay nakatayo, ready, willing, no? He is willing and able na matulungan ang bawat isa sa atin sa araw na ito. Siya po yung dakilang manggagamot at ngayon narito ka, hindi aksidente. It is a divine appointment. Jesus has already diagnosed your problem. Ang Panginoon, alam niya na po yung bawat problema ng bawat isa sa atin. At alam ko na meron na siyang prescription that He has already prescribed, yung tamang gamot patungkol sa kanyang mga salita. Ang Panginoon natin ay meron siyang kaalaman. He needs about you because He knows everything about you. Alam ng Panginoon ang nasa atin, kung sino tayo, at may kaalaman siya kung anong ating mga pangangailangan. Even the things you have not told Him or anyone else. Wala tayong maitago sa Panginoon. Omnipresent siya. At ang Panginoon, meron siyang expertise and ability upang alagaan ikaw, ako, tayong lahat. At ang Panginoon natin has the greatest things of all is that He has a deep desire to take care of you and see you at magiging buo ang bawat isa sa atin. So ang tanong, saan ba tayo dito or where are you? Saan ka dito sa istorya na binasa natin? At sino ka dito sa istorya? Ikaw ba yung babae na tinutukoy dito? Mga minamahal, mga kapatid ko, noong unang panahon sa Old Testament, yung mga babae ay hindi iniimbita o tinatanggap sa isang handaan, sa isang banquet. Ang mga babae noon ay they are treated second class citizen. Yung Jewish rabbi, yung teacher, hindi siya nasasalita sa kalagitnaan ng mga babae, lalong-lalo na sa publiko. At yung mga babae ay hindi kumakain, nakasama sila sa harap po ng mga publiko. Na itong mga babae, this type, would not have been invited to the house of Simon,
the Pharisee. No? So, itong babae na pumasok doon ay hindi siya invited doon sa bahay ni Simon na isang Pariseo. Although, yung kanyang kasalanan ay hindi binanggit, we conclude or we get impression na itong babae ay isang babae na nasa kalye na with a bad reputation doon sa community. At maaari siya ay nagtatrabaho sa isang bahay aliwan o bear house o sa mga nagbibigay aliw, no? Sa mga kalalakihan. Pero praise the Lord, itong babae na ito, na-realize niya, na-sense niya, na desperada na siya na mayroong kailangan sa kanyang buhay. Alam niya na siya ay makasalanan. At siya rin she was deeply convicted about her sin. No, na yung mga tao sa paligid niya ay kinikondena siya na siya ay makasalanan. So nangyari ay she approached Jesus in spite na maraming tumututon, maraming against sa kanyang ginawa. At nababasa natin na binigay niya yung pinakainam, ang pinakamahalaga niyang ari-arian, no, na sa kanyang buhay, yung pabango. Kasi nga binanggit nito yung pabango ay isang taon na na nasahod ng isang tao. Yung value ng perfume na ginamit niya upang ma-attract yung mga lalaki sa kanya. Pero itong pabango na ito ay ginamit niya upang i-anoint ng Panginoong Yesus. Yung kanyang buhok, ang kanyang na mahaba. We know that the hair of the woman is their glory, pero ito yung kanyang buhok ay buong pakumbaba na ginamit niya upang tuyuin, no, yung basa sa paa ng Panginoong Yesus. Nakikita natin, mga minamahal, mga kapatid ko, na itong babae, she surrendered herself in total humility. Buong pusong nagpapangbaba na sinurrender niya ang kanyang sarili sa Panginoong Yesus. So, ikaw ba ito ang babae dito sa kwento? O ikaw yung tagapamamahala ng handaan? So, itong Pariseo ng pangalan si Simon, siya ay napakayaman na Pariseo. Siya yung nangangasiwa, siya yung punong abala, siya yung host ng banquet ng handaan, at ito ginawa sa kanyang bahay. Usually, yung mga mayayamang bahay ng mga Pariseo on that time ay merong open space, may courtyard, no, sa gitna. Usually the center of the house. At sometimes yung punong abala, yung nangasiwa sa handaan, inaalaw niya yung mga public tumayo lang doon sa labas ng courtyard upang makinig sa mga discussion, especially kung ang mga panauhin ay mga guro o kaya mga celebrity.
So alam natin na si Simon ay siya rin ay makasalanan at nangangailangan rin ng kaligtasan. Pero nakakalungkot kasi hindi niya na-realize because yung kanyang problema ay yung he was so blind na hindi niya nakikita, hindi niya na-realize na he was a sinner. Yung tinutukoy dito, yung spiritual blindness. No, sa verse 39, sabi dito, nang ito'y makita ng Pariseo nag-aanyaya kay Jesus, na sabi nito sa sarili, kung totoong propeta ang taong ito, dapat ay alam niya ang babaeng humawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. So mga minamahal, mga kapatid ko, sometimes napakadali, no? Para sabihin na sinabi ni Simon na itong babae na ito makasalanan. Di siya rin makasalanan na nangangailangan rin ng kaligtasan. Ngunit napaka-imposible para sa kanya, para sabihin niya sa kanyang sarili na ako rin makasalanan. So dito makikita natin mga minamahal, parehong pananalita na apat na salita, but one, yung isa lang ay apat na pananalita na makapagbabago ng isang buhay. Makikita natin na yung karakter ni Simon, he was considerate, pero self-righteous naman. At kinukonsider niya ang kanyang sarili na mas angat, no, kaysa babaeng ito. At sinasabi niya sa kanyang sarili na hindi niya kailangan yung kapatawaran sa kanyang buhay. He was a good old boy, a good moral person, good in religion, good in outward behavior, and sadly, yung Biblia sinasabi na maraming mga mabuting tao ay naliligaw. And all of them are on their way to hell. Because they do not realize you cannot get to heaven by being good. Kung di mo na-realize na ikaw makasalanan, you cannot get to heaven by being good, only by being safe from being bad. No, ikaw ay maligtas. No, dahil ikaw dati ay bad at nakilala mo ang Panginoong Jesus. Now you are good and your way is up to heaven. So, ang tanong, which person are you? Saan ka dito? Lahat po tayo ay nasa isang kategorya or another. Either we sense our great need for salvation or we don't. No, some people don't sense na kailangan nila ang kaligtasan, or yung iba naman ay hindi nila nasa-sense. So tingnan natin ulit dito yung panalita ng Panginoong Jesus sa verse 41 to 43. Sabi niya, sinabi ni Jesus, may 2 taong may utang sa isang nagpapahiram ng pera, 500 salaping pilak, ang inutang ng isa, at 50 salaping pilak naman sa ikalawa. Nang hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad. Ngayon, sino kaya sa kanilang higit na mapagmahal sa pinagkautangan? Sumagot si Simon, sa palagay ko po,
ang pinatawad sa malaking utang. Tama ang sagot mo, tugon ni Jesus. No, so dito mga minamahal, mga kapatid ko, yung parabola na sinasabi ng Panginoong Jesus ay hindi sinasabi, no, or dinidil yung halaga ng kasalanan sa buhay ng isang tao, kundi yung isang tao merong awareness na merong kasalanan sa kanyang puso. No? Regardless man po na maliit, malaki na kasalanan, still kasalanan. At ang prinsipyo ng Panginoon, no, ay pareho, hindi nagbabago. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. No? So, how much sin must a person commit to be a sinner? Maliit lang ba? Malaki? Si Simon and the woman were both sinners. Si Simon at saka itong babae ay pareho sila makasalanan. Si Simon was guilty dahil yung kanyang nakatagong kasalanan sa kanyang espiritu, especially yung kanyang pagmamataas, yung pride chicken niya. While itong babae na ito was guilty of sin of the flesh. Itong babae, yung kanyang kasalanan ay hayag. Ngunit ito kay Simon, yung kanyang kasalanan ay nakatago from everyone except God. Kasi sa Panginoon, wala tayong may tago. Wala tayong malilihim sa Kanya. So, ang point dito ay both of them ay very spiritually bankrupt. No? Makasalanan silang dalawa. And could not pay their debt to God. At hindi nila mababayaran ang kanilang pagkakasala sa Diyos. No? Even sa atin rin. Kahit mayaman tayo, hindi natin pwedeng bayaran ang ating mga pagkakasala. There where we are. Lahat tayo ay makasalanan. Lahat tayo ay spiritual bankrupt. Lahat tayo unable to pay our debt to God. Hindi tayo makapagbayad sa Panginoon. Lahat tayo ay desperado. Desperado tayo na nangangailangan. At narito tayong lahat in the presence of God, of the one who can forgive our sin, upang magpapalaya sa bawat isa sa atin. What an incredible moment when Jesus said itong apat na life-changing words sa verse 48. No, sabi niya dito, at sinabi niya sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Thy sins are forgiven. Ang iyong mga kasalanan ay pinatawad na. Mga minamahal, mga kapatid ko, makinig tayo sa salitang ito ulit. And say with me, thy sins are forgiven. So ngayon, we will take the statement apart. Isa-isahin natin itong pananalita. Thy sins are forgiven. So, una po, thy. The pronoun of the second person in the nominative objective care, indicating the person being addressed. Also, die. In other words, ang Panginoon po ay He is talking to you. He is talking to me. He is talking to us. That's why He is addressing thee.
no, die. I-addressing me, i-addressing we. Tinutukoy niya ng bawat isa sa atin, ikaw, ako, lahat tayo. This is not some cold, impersonal, or flippant comments. He is not talking about someone else's sins. Hindi niya sinasabi na kasalanan ng ibang tao. Ang Panginoon, right now, mga minamahal ko, mga kapatid ko, He is talking to you. You cannot do anything about anyone else's sin. So quit. So quit worrying about them and start dealing with your own. Diba, may previous na mga lesson tayo na huwag natin punayin ang puwing ng mata ng ating mga kapwa, kundi tingnan natin yung sarili nating puwing. Baka malaki pa yun. Parang malaking lag. So, ang Panginoong Yesus ay tinutukoy niya ikaw sa araw na ito. Kaya sinabi niya, die. Pangalawa po, sin. Those times in your life when you have missed the mark, earth. Mga panahon na sa iyong buhay ay nami-miss out mo yung marka. You offended someone, made a mistake, had a simple desire, not believing in God, at higit sa lahat, walang panampalataya, at hindi nagtitiwala sa Diyos. We're looked on words or actions. Habitual mishap and deviated from God's plan for your life, failed in the performance of your duties, broken an Old Testament of your duty, of the Ten Commandments, broken a New Testament commandment, fallen short. The Bible says we have sinned and fall short to the matter who we are. Ang kasalanan, lahat tayo ay nagkakasala at kapos-kapos, no? Na makarating doon sa paanan ng Panginoon. Na ang Biblia sinasabi niya, we all have sinned and fall short to the glory of God. No matter who we are. Lahat tayo makasalanan dahil sabi nga ng Biblia, tayo ay mga maruruming basaan lamang sa harap ng Panginoon. So, una, die. God is addressing to you, to us. At pangalawa, yung kasalanan, yung sin. May isang kwento, isang bata na nakaupo siya doon sa bench ng church. Then, yung matandang lalaki ay katabi niya at itong matanda ay look upset. So, sabi nitong bata sa matandang lalaki, sabi niya, Sir, do you need to get saved? Kailangan mo ba ang kaligtasan? Tinignan siya ng matanda at sinagot ng pabalang, alam mo, ako po ay naging deacon ng church na ito for 30 years at naging chairman ng deacon for 15 years. Nakatingin sa kanyang bata at tumugon. Sabi ng bata sa kanya, Sir, it do not matter what you done. Jesus can still save you. Now, so, mga minamahal, ano man po ang ginawa natin, ano man po ang kasalanan na ginawa natin,
It does not matter. Ang Panginoong Jesus still can save us. No, ano man po yung ating mga kasalanan. Lumapit lang tayo sa Kanya at mag-repent lang ng ating pagkakasala. And He's just to forgive us and cleanse us in our unrighteousness. Pangatlo po, R. So, una kanya, die, tapos sin, R, pangatlo. A simple verb declaring and affirming this truth right now. Thy sins are blank. Thy sins what fill in the blank. So, maaari sabihin natin, thy sins are obvious, thy sins are hidden, thy sins are fun, thy sins are heavy, thy sins weighing you down, or thy sins killing you, or thy sins destroying you, or thy sins destroying others, or thy sins keeping you up at night. Lahat po ng mga bagay na ating maiisip. May isang kwento ulit. Ito si James Garfield. Siya po ay isang preacher at isang principal sa isang eskwelahan. At sinasabi ng mga tao that he was ambidextrous and could simultaneously write Greek with one hand and Latin with the others in order. No? So itong si James Garfield, yung kaliwat kanan niya na kamay, pwede niya pagsabayin na sumusulat siya. It's either Greek or Latin at kayang-kaya niya na sumulat na sabay-sabay kaliwa at kanan niya kamay. So, in 1880, siya ay na-elect bilang isang presidente ng Amerika. But after 6 months, sa kanyang office, naging presidente siya, ay siya po ay nabaril sa likod ng revolver. At siya po ay nawalan po ng malay sa ospital. So, ang doktor ay tinitingnan niya yung kanyang sugat sa kanyang mga kamay, panghanapin yung bala. Pero hindi nila makikita. No? Kasi hindi pa masyadong high-tech ng panahon na yun na merong mga x-ray na available. No? So, itong bala na ito ay nag-lodge between sa splint niya at saka sa pancreas niya. Ngunit ang mga doktor, hindi nila makita. So, marami silang kaparaanan, maaari binuksan, pero hindi nila talaga makita itong bala. Hindi nila malocate yung bullet. At parang bibigay na ang katawang lupa ni President Garfield. Naging mahina siya. So maraming mga doktor na nag-try na mahanap itong bala at maraming mga hiwa, no? Over and over. At sa desperation po ng mga doktor, tinawag nga si Alexander Graham Bell, no, yung nang-invento ng telepono, pero hindi niya rin makita yung metal.
doon sa katawan ng presidente. At umabot ng 3 buwan, no, yung paghiwa sa katawan niya. At nanghina siya ng hina. At dumating na nag-give up na, namatay ito si President Garfield. No? Hindi siya namatay doon sa bala o sa kanyang sa hiwa, kundi namatay siya sa infection. No? Marami kasi. Yung ulit-ulit na proving na ginagawa ng doktor, at eventually, ito po, na-infected siya at namatay po si Presidente. So it was with the people who dwelt along for their sin and refused to release it to God. So no, kung ito po ay i-correlate natin sa buhay natin, no, kung ang kasalanan po ay nanan sa atin for a long time, at ayaw natin i-release ito sa Panginoon, then we are spiritually corrupt, spiritually tayo na bankrupt, no? At ang kasalanan nasa ating katawan. So we must get honest with God and admit to our sinfulness, or this can be no forgiveness. No? Magiging honest tayo sa Panginoon pagka nagawa tayo ng kasalanan, lumuhod tayo, mag-repent tayo, ay totoo naman ng Diyos at siya ay nagpapatawad at lilinisin pa tayo sa ating pagkakasala. So thy sins are still weighing you down. Ang kasalanan ba natin ay patuloy, no, na pabigat ng pabigat, patong-patong na, no, sa ating mga buhay. At pangapat po, forgiven. Thy sins are forgiven. What a word! Ibig sabihin, tayo po ay na-pardon na sa ating mga kasalanan at ang kasalanan natin ay canceled na. You have been loosed and set free. Malaya na tayo sa kasalanan kasi sabi ng Panginoon, thy sins are forgiven. Malaya na. Your sins have been released from you. You have been freed from the slavery to sin to become a servant of God, your Creator. You now have the ability to follow after God instead of fleeing from Him. Meron na tayong ability na sumunod sa Panginoon kasi canceled na. Ang kasalanan natin are being forgiven by our God. Instead na tayo po ay tumakas, tayo ay pinatawad na ng Panginoon. You now have the ability to flee from sin and run to the Lord. Anong ibig sabihin nito, mga minamahal? Anong implication para sa atin sa araw na ito? To know that your sins are forgiven, ibig sabihin, there exists the possibility of a personal relationship with God. Meron tayong posibilidad na meron tayong personal na relasyon sa Diyos kasi wala nang hadlang. Wala nang wall. Thy sins are forgiven, ibig sabihin, we have the possibility of personal relationship with God. To have a right relationship, yung tamang relasyon sa Panginoon. We must be right with God. Just like your spouse. Kung merong hidwaan between your spouse and you, yung relationship nyo ay tahimik. But it's not right until it meets right.
No, pagka may isa doon nagpapakumbaba at humingi ng sorry, ng patawad, at maging tama. No? Ganoon rin po sa harap ng Panginoon. Pag nagkakasala tayo, ay humingi lang tayo ng patawad sa Kanya. No? At tayo ay Kanyang patatawarin. Forgiveness must be obtained through some. Ibig sabihin, ang kamatayan ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, ito yung kaparaanan na yung kapatawaran na ating mga kasalanan ay posible. Dahil binayaran niya yung halaga ng ating pagkakasala. Siya ay isang perpektong Diyos na sinasakripisyo ang kanyang sarili para sa ating mga kasalanan. Siya ay isang perpektong tupa na being slain, namatay doon para sa ating mga kasalanan. Sa kasalanan mo, kasalanan ko, at kasalanan natin doon sa krus ng Kalbaryo. Jesus' resurrection from the grave make a relationship with God possible. Kaya posible na ang ating relasyon sa Panginoon kasi ginawa ng tama na Panginoon. If you have stayed in the grave, kung siya ay nanatili doon sa libingan, wala tayong tagapagligtas. Wala tayong buhay na walang hanggan. Wala tayong lugar doon sa langit na bayan. There exists the possibility of restored relationship with God. There exists a possibility of restored relationship with others. No? So, lahat ay nagkaroon ng restoration because of one man, because of Jesus. Yung relationship natin sa Panginoon, sa God the Father, at sa bawat isa sa atin ay was being restored. May isang balo na babae, nilagay niya yung doon sa, di ba, usually pagka sa mga lapida ay naglalagay tayo ng mga wording doon, kaya mga word of God. No, so itong balong na babae na ito, nilagay niya doon sa lapida ng kanyang asawang lalaki. Nakalagay, rest in peace, no? R.I.P. Ngunit na pagkalaman niya, doon sa last will pala ng kanyang asawa, ay hindi sinama ang kanyang pangalan. Kaya dinugtungan niya yung doon sa lapida, nilagay niya na una, nilagay niya rest in peace. Tapos, dinugtungan niya, till I get there. Rest in peace for now, till I get there. No, talagang nasa isip niya pagka nakita sila ng asawa niya ay maniningil siya. Pero mga minamahal, mga kapatid ko, because we are forgiven, dahil tayo po ay pinatawad ng Panginoon, tayo po ay tinawag rin ng Panginoon para ay magpapatawad until we do. No? Tayo rin po ay magpapatawad sa kapwa natin. Our relationship with God will continue to be hindered kung meron pang kasalanan dito sa puso natin at hindi tayo nagpapatawad sa kapwa natin. At kailangan din natin patawarin ang ating mga sarili at ang kapwa natin. Some of you need a big dose of extra strength. Forgiven. Pinatawad na lahat. But some have a hard time releasing other because you want to release yourself. Kailangan natin i-release muna yung forgiveness sa sarili natin upang
ma-release rin natin ang forgiveness para sa ibang tao. Accepting God's forgiveness make it easier to grant it to others, even if they are not worthy either. Kahit di sila karapat-dapat, pero kailangan pa rin natin magpatawad para walang hadlang, walang kasalanan na natili sa ating puso. Merong kwento ulit, no? Isang pastor ay natapos niyang kanyang mensahe sa isang Sunday at he wanted to check kung ang congregation ay naunawaan yung kanyang mensahe. So, nagtanong siya, sabi niya, "Can anyone tell me what you must do before you can obtain forgiveness of sin?" So, sabi niya, "Sino ba dito nakapagsabi sa akin kung ano ba ang gagawin bago maka-obtain ng pagpapatawad ng kasalanan?" So, tinginan, yung congregation, walang matapang para sumagot, mahaba na tinginan. But sa likod, no, merong maliit na bata, nagsalita siya, sabi niya, "You have sinned." No? Totoo na kung paano natin ma-obtain kung pagpatawad ng kasalanan, kailangan mo na may kasalanan ka. No? Kasi kung wala kang kasalanan, paano mo ma-obtain ang forgiveness? So, sabi ng bata, kailangan may kasalanan ka muna para ma-obtain mo, no, yung forgiveness ng iyong pagkakasala. Mga minamahal, mga kapatid ko, we do not have a problem fulfilling that prerequisite. Ngunit ang Panginoong Yesus ay niyayag niya na merong another requirement para sa Diyos to forgive. No? Ito po yung ating pusa in our willingness to forgive others. Yung pusa natin na patawarin rin yung ibang tao. Now is the time to step out of that spirit of unforgiveness. No? Mawala tayo doon sa espiritu na yun. Confess it to God, repent for it, and forgive those who have wronged you. No, i-confess natin sa Panginoon, i-repent natin, at tumingin tayo ng patwaran sa Panginoon. Meron pa ito ulit. Daming kwento ni Pastor. Noong February 24, 2005, ay nakakarinig na isang ng crash, no, na napatay doon yung 3 anak na ni Nathan at saka ni Connie. So, nung araw na yon ay itong nakapatay na driver ay nagdadrive siya doon sa isang kotse, tapos yung mga anak, yung 3 anak ni Connie at ni Justin ay sa kabilang kotse. At dahil lasing yung driver sa kabila, nabangga niya itong kotse at namatay yung 3 bata. No, pero sa trial, itong tatay ng 3 bata na ito, nung nakaharap nila yung nakapatay sa anak nila, ay sinabi nila na pinatawad nila yung tao na ito na responsable doon sa pagkamatay ng 3 anak niya. So,
itong itong mama na ito na kabangga, humingi siya ng patawad doon sa tatay at yung tatay naman sa nanay ay hindi nila pinagdamot at tinatawad nila yung nakapatay sa tatlong anak. Sabi nila, kung ang Diyos ay pinatawad sila sa kanilang kasalanan, sila rin ay handang-handa na magpapatawad doon sa tao yun na nakabangga sa tatlong anak nila. So, sabi ng tatay, ay isang duty ko bilang isang Kristiyano na magpatawad at hindi ako mabubuhay for the rest of my life na dala-dala ko yung anger, yung unforgiveness sa aking buhay. Kaya pinapatawad ka na. So, you see, mga minamahal, mga kapatid ko. Kasi pagka wala malinis sa puso natin, pag-iisip natin, so lahat na ginagawa natin ay tama. So, conclusion, balik tayo doon sa storya na ating na pinagmulan natin patungkol doon sa babae na nasa aeroplano. At nakikita natin na very good yung situation ng babae kasi doon sa aeroplano merong 67 doctor at sila lahat ay mga doktor ng puso. So itong mga doktor na ito, 67 doctors, ay in-offer nila yung kanilang tulong at assistant sa babae na ito ng nangangailangan. Pero ano kaya kung itong babae ay hindi niya tanggapin ang tulong ng mga doktor at sabihin niya, hindi ko kailangan yun. Okay na ako. Alam ko na ako anong gagawin ko. At pagbaba ko mamaya, ay harapin ko yung naramdaman ko ngayon. Itong heart attack na ito ay hindi naman very bad. Hindi pa seryoso. Ngunit, ano naman po ang pangyayari kung itanggapin niya ang tulong ng mga doktor? At isurrender niya ang kanyang sarili. Kasi alam niya yung mga doktor mayroong knowledge, mayroong expertise. Siguro itong babae na ito ay with all humility, magpakumbaba siya sa kanyang sarili at tanggapin niya na nangangailangan siya ng tulong. So mga minamahal, mga kapatid ko, lahat po tayo ay kailangan natin magtitiwala sa Panginoon. At lahat po tayo, lahat natin ginagawa ay para sa Panginoon. For example rin po, di ba, every year po mayroong presidential pardon. So ang ating presidente ay meron siyang privilege na magbigay ng pardon doon sa mga deserving na mga nakulong natin na mga kapatid o mga countrymen natin doon sa kulungan. Every year, ang presidente po ay nag-i-issue po ng pardon para ma-release po yung mga nakulong na matagal at deserving sila. So, may isang kwento na ito ang isang tao ay bibitayin na pero
nasama ang kanyang pangalan na bigyan ng pardon ng presidente. Pero itong tao na ito ay hindi niya tinanggap, no, yung pardon na binigay ng presidente. No? So, makikita natin yung pardon ay isang piece of paper, yung value noon ay is determined by the acceptance of the person to be pardoned. Now, pag tinanggap ng tao na ito na siya ay bigyan ng parol, then ma-release na siya. Ngunit kung siya ay umayaw, he refused to be pardoned, ay yung kanyang sentensya ay patuloy niyang gagawin. So itong ibibitayin ay binitay kasi ayaw niya tanggapin yung pardon na binigay ng presidente. So you see, mga minamahal, mga kapatid ko, sa verse 50, sabi dito, ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong panampalataya, umuwi ka na. Nakikita natin, mga minamahal ko, itong makasalanan na babae, nilagay niya ang kanyang panampalataya at nagtiwala sa Panginoong Jesus. That thing moved Jesus to forgive her sin. Pinatawad ng Panginoong Jesus ang kanyang kasalanan at pinalaya siya. At naging malaya siya para lumakad sa anumang lugar kasi wala na siyang kasalanan. Merong kapayapaan sa puso natin kung alam natin na tayo po ay pinatawad. When we ask forgiveness for someone at pinatawad tayo, there is peace in our heart kasi we are forgiven. And when God forgive us and others forgive us, we have peace in ourselves. So you see, kung si Simon, kung naging totoo sa kanyang sarili at namin niya siya ay makasalanan, siya rin ay makakaranas na siya ay mapapatawad ng kanyang kasalanan. But because of his pride at palaging nagmamataas na that he is so he's better than that woman at patuloy na tinatago niya ang kanyang kasalanan. Kaya nanatili siya ng buhay na may kasalanan sa kanyang buhay. So, ang tanong, how about you? Thy sins is forgiven. Thy sins are forgiven. Mga minamahal, mga kapatid ko, ito ang challenge sa atin ng Panginoon. Huwag tayong mananatili na mamuhay na talunan. Dapat mamuhay tayo na victorious kasi our Lord and Savior, ang Panginoong Yesus, ay napananagumpayan niya doon sa krus ng Kalbaryo na inalay niya ang kanyang buhay para sa iyo, para sa akin, at pangmawala tayo sa bondage ng kasalanan. Tayo ay libre na at tayo po ay biyad na ng buo ng Panginoong Jesus dahil tumigis ang kanyang banal na dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Thy sins are forgiven. Apat na pananalita na maaari kung maunawaan natin makapagbabago ng ating. Amen. Amen. To God be the glory. Palakpan natin ang Panginoon. Praise the Lord.
Hallelujah. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Lord. Salamat muli sa natapos namin gawain. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita at assurance po, Panginoon, na binigay niyo sa amin sa araw na ito. Thy sins are forgiven. Apat na pananalita na makapagbago sa aming mga buhay, Panginoon. At sa umagang ito po, Panginoon, we believe na meron ng restoration sa aming mga buhay, physically, spiritually. Ni-restore niya na po, Panginoon. At sa umagang ito po, Panginoon, I ask and pray that your grace and your mercy be upon us. Nakikita mo, Panginoon, ang inyong mga anak. Kung nakikita niyo po, Panginoon, na meron silang struggle, meron silang kahirapan, na karanasan sa araw na ito po, Panginoon, Lord God, tingunin mo sila po, Panginoon, at ihawon sa anumang sitwasyon nila po, Panginoon. Kung sila man po, Panginoon, ay nasa banig ng karamdaman, please, O God, heal them, O Lord. Even though, Panginoon, doon sa mga tao na infected ng COVID-19 po, Panginoon. Paglingin niyo sila po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Any curse and negative words against them, I declare none and void in the name of Jesus. Whatever in their hand, O God, bless it, O God, and pagpalain mo, Panginoon, siksik-liklik, maapaw. Maging ito sa kanilang negosyo, sa kanilang mga trabaho, Panginoon, at sa anumang kanilang ginagawa po, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon. At salamat po, Panginoon, na nariyan po palagi ang iyong mga kamay. At patuloy niyo kami po, Panginoon, tulungan sa anumang mga pagsubok na dumating sa amin. Mga kapatid ko, mga minamahal ko, itaas natin ang kamay, tanggapin ko ang pagpapala ng Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine towards you and be gracious to you. The Lord extend His face towards you and give you shalom. Shalom na po at announcement. Patuloy natin na suportahan ang ating gawain. Every Sunday pa rin po ang ating Sunday Live Service, 10 EF. Purihin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. At sa ating prayer meeting, every Wednesday, 8 p.m. Praise the Lord. At continue na ibigay natin ating mga tithes and offering sa Baguio City, sa kay Ate Lisa, kay Ate SB at Sister Julie, sa Pasay kay Ate Emma. Salamat sa Panginoon sa buhay ng mga kapatid natin na patuloy naging daluyan po ng pagpapala sa iglesia nito, that they continue to give their tithes and offering. Salamat sa buhay niyo at patuloy na ang Panginoon na ang magbalik, siklig at umahapon ng pagpapala sa bawat isa. Shalom na po. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Praise the Lord.